na walang ginawang magaganda yung mga prophets of the old, yung kings of the Old Testament. Meron po, no, marami tayong aral na matututunan, pero yun ay anino lamang sa kung gaano kadakila ang ating Panginoong Hesukristo. He is greater than anyone in the Bible, no? Kasi syempre siya yung Diyos eh. So ngayon po sa ating pag-aaral, napakaganda nating maunawaan when we're reading the Old Testament. May mga prophets, may mga patriarchs or fathers, yung mga prophets like Ezekiel, Jeremiah, Jonah, meron pong mga minor and major prophets. May mga hari. Sino ba yung mga haring naaalala natin? Si Solomon. Sino ba yung mga tatay or patriarchs, early fathers? Siyempre, si Abraham yan, di ba? Si Abraham, Isaac, Jacob, yan yung mga ano eh, patriarchs eh. So, ganun din mga kapatid, kahit na po sila ang kanilang buhay ay naisulat sa Biblia, ang kanilang mga ginawa na magaganda, higit pa ring dakila ang ating Panginoon. So, pinapakita po doon na He's greater than any prophets, any king, any religious na mga leaders, any deliverers. The Lord Jesus Christ surpasses them all. So, tuloy po tayo, no, mga kapatid. Isa po sa mga prophets of the Old Testament, kilala nyo naman ito, si Jonah. Pakibasa naman po, Sister Grace, Matthew chapter 12, 38 to 41. Matthew 12:38 to 41, napakagandang aral niyan. Alam natin si Jonah, 'di ba? Saan ba siya nag-preach? Sa Nineveh. So pero bago siya makapag-preach sa Nineveh, sumuway muna siya. Bakit po pinapakita that Jesus is greater than Jonah? Sige, kapatid, pakibasa ang Matthew chapter 12, 38 to 41. Mateo, Mateo chapter 12, verse 38 to 41. Wait lang po. Sabi po dito, nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Excuse me, 39. verse 38 tayo ha. Matthew 12. Ay, sorry po, Pastor. Sige. Thank you, Lord. Hinanapan si Lord ng ng signs, palatandaan. Sige. Matthew 12:38 to 39. Tapos mamaya yung verse 42. Sister Lola, 1 Corinthians 1, 22 hanggang 24. Mami Ading, Colossians chapter 2, verse 3. Sister Nobi, Revelation 19:16. Okay, sige. Sige sis, go. Thank you, Lord Jesus. Wala ata si Sister Grace ha. Ako ba'y wala? Meron naman po, Pastor. Please po. Oo, nawawala siya. Sister Grace, nakamute ka. Pwede mo bang i-cover siya, Sister Noemi? Sa Matthew 12, pakibasa habang nag-aano si Sis Grace. Matthew 12, 38 to 41. Praise God. Pastor, ako na lang po. Hello. Sige. Ako na lang po, Pastor. Sige, Ayan. sis. Matthew 12:38, sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? 39,
Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. 40. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. 41. Sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Nihibe at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Amen. Thank you, sis. Sabi niya doon, higit pa kay Jonah, someone who is greater than Jonah is here. He was referring to himself, the Lord Jesus Christ. So alam natin yung story ni Jonah. Powerful po yung testimony. Yung message ni Jonah na magsisi kayo, mga taga-Ninive, ha? Kasi syempre makikita natin kung paanong talagang si Jonah, di ba? Kinain siya nung malaking isda eh. At inuluwa siya, nabuhay siya. So he was preaching to the sa Ninive, and nagsisi nga. Pero sabi ni Lord, ito yung isa sa mga signs na dapat yung makita eh, di ba? Pero yung alam na mga tao that time yung story na yun. Pero ang sabi ni Lord, higit pa. Kasi si Jonah na nag-preach sa Ninive, nagsisi sila. Eh si Lord, bakit siya higit kay Jonah? Unang-una, kilala ng mga tao na si Jonah ay isang hesitant prophet. Di ba syempre ayaw niya nga pumunta sa Ninive eh. Nagpunta siya sa ibang daan. Pero Jesus is greater than Jonah because Jesus is not hesitant. He's not reluctant. He's a willing Savior. Hindi lang siya bastang propeta. He's a Savior. He's willing to die for our sins. Na kahit na hindi ni-reject siya ng mga tao, hindi siya pinaniwalaan, He died for us sinners. Romans 5 verse 8. Si Jonah, bakit higit si Lord kay Jonah? Because Jonah preached to the sa Ninive, pero si Jesus, hindi lamang siya sa Ninive nangaral eh. His preaching leads and extends to the whole world. Kung paanong nagsisi yung mga taga-Ninive, naligtas sila. Higit na dakila si Jesus, praise God. Kasi kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, sumampalataya tayo kay Jesus, ang buong mundo ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi lang sa sa Ninive, no? Kundi to the whole world. Eh, si Jonah nga po, ano yan eh, may problema yan sa kanyang anger. Pero si Jesus, pinapakita niya sa atin that He is slow to anger. He is greater than Jonah. Dahil si Jonah, yes, naligtas ang isang bansa. Pero dahil kay Jesus, maliligtas ang buong mundo. No? Kung sasampalataya sa Kanya. Kaya si Jesus is the final and the perfect messenger, prophet of God. Greater than Jonah. Kaya po pag atin pong titingnan sa mensahe ni Jonah ng pagsisisi, higit na tayong dapat magsisi kapag tayo kinakausap ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating i-ignore yung mensahe ng Lord. Jesus is greater than Jonah, than any other prophet. Kasi si Jesus, pinoint niya ang mga tao. Hindi lamang para maligtas, kundi maipakilala kung sino ang Diyos. Matthew chapter 12:42. Sumunod lang doon verse. Meron pa siyang sinabi si Lord. Sige, sis. 42. Apa. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Seba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Amen. Wow, praise God. So familiar na naman sila. Prophet Jonah, si Jesus nagbanggit na naman. Si King Solomon, nagtayo ng temple. Talagang kilala ng mga Hudyo yan. Pero sabi niya, someone is greater than Solomon. He's here and it's me. Kasi yung kingdom ni Solomon, temporary lang.
Sa huling buhay niya, 'di ba? Sinulat niya yung mga ngaral, nalayo siya sa Diyos. Pero ang kaharian ng Panginoong Jesucristo ay magpawalang hanggan. That's why he's greater than Solomon. He's greater than any king in this world. Kung paano si Solomon tinayo niya yung templo, si Jesus yung true temple of God. Siya yung presence ng Diyos, Emmanuel, God with us. So kung paano natin naririnig yung wisdom na binigay kay Solomon ng Diyos, si Jesus ay higit kay Solomon. Bakit? Hindi lang siya higit sa karunungan, siya mismo yung karunungan ng Diyos. He is the personification of God's wisdom. 1 Corinthians 1:22 to 24. 1 Corinthians 1:22 to 24, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging sa Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Is the wisdom and power of God. Pag pinag-uusapan po yung Hudyo, para sa kanila si Jesus, maniwala ka kay Jesus, isang kahangalan. Bakit? Imposible maging tao ang Diyos. Yun ang kanilang pagtingin, ang kanilang pangunawa. Masyadong marumi ang tao, hindi magiging tao ang Diyos. So parang sa kanila kahangalan yun. Sa mga Griego naman, dyan galing yung mga Greek philosophers, phileo, love, sopher, sophia, ibig sabihin nun wisdom, lovers of wisdom. Pag sinabing philosophy, lovers of wisdom. So itong mga Griego, kaya may mga Greeks mga Greek philosophers, matatalino, they love wisdom. Sinasabi rito ni Apostle Paul na, yes, hindi lang para sa mga Hudyo si Jesus. He is also for the Greeks. Kasi kapag nakilala mo siya, higit pa sa wisdom yung matatanggap mo. Naintindihan niyo po mga kapatid? So, yung mga Greek, pwedeng sumampalataya kay Kristo dahil siya mismo yung personification of God's wisdom. Si Queen Sheba nga, di ba pumupunta pa kay Solomon para mag-inquire, magtanong, at nasagot lahat ni Solomon yun. Alam nyo, pero sa huli ng buhay ni Solomon, bagsak, nag-fail siya dahil sa kanyang kasalanan. Pero si Jesus is greater than Solomon because you can ask anything to the Lord and He can give you the answer. Pero He is living forever more. Yung wisdom na meron kay Solomon, kay Lord galing yan That's why He's greater than Solomon. Colossians 2 verse 3. Sige kapatid, pakibasa. Colossians 2 verse 3, sabi dito, sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Wow! Tatlo, mami. Karangalan, kayamanan, karunungan, kaalaman. Kaalaman ng Diyos. Hallelujah. Kanino? Kanino nakatago yun? Kay Jesus. Jesus. At sabi dun, yung pagkatago na yon, nahayag na nga ang natatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos nahayag sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga ang pangalan niya sa Isaiah 9 verse 6, He is wonderful, ano po? Counselor. 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 He's greater than Solomon. Jesus is the wisdom of God. Kaya alam niyo po mga kapatid, yes, we seek wisdom in this world. We want knowledge. Pero higit pa doon, let us seek the Lord Jesus Christ more than human wisdom, more than the knowledge of this world. Doon natin itayo yung ating buhay sa ating Panginoon Jesucristo rather than worldly philosophies. Rather than the things na naririnig, ang ganda pakinggan nito ang gandang quote nito Di ba sa Facebook maraming mga ganyan, mga kasabihan, magaganda naman yan. Pero kapag yan ay contrary o laban or hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi yan ang pamamaraan ng Panginoon.
Tanong po sa atin, no? Where do we seek guidance first? Where do we seek wisdom first? Human opinion, human advice, godly counsel? Sa Word of God. No, makikita po natin, Revelation 19 verse 16, that Jesus is greater than any messenger, prophet. Si Solomon, nabanggit, hari siya. He is greater than any king. Than Amen. every king. Sige. Amen. Ang sabi po dito, Revelation 19:16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Hallelujah. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya pag naririnig niyo yung King of Kings, sino ba yung mga king na pumapasok sa isipan niyo? Si David, maraming tagumpayan sa buhay. But he is greater than David. Kasi si David nagkasala eh. Nabagsak siya kay Bathsheba. Yes, natalo niya yung Goliath, pero si Jesus, tinalo niya yung kamatayan. He is greater than every king. Ito pinag-usapan natin, si Solomon. That's why, sa buhay natin, no, mga kapatid, let Jesus be the king of our life. Because if Jesus is the king of our life, every battle, we have victory. Because he has overcome the world. Praise God. He's greater than Jonah, prophets. He's greater than Solomon, kings. And also, pangatlo, is greater than Abraham, mga patriarchs. Ito yung mga lolo ng mga lolo nila. Okay, ng mga Hudyo. Sige, pakibasa nga po. John chapter 8. Sister Lola, John chapter 8, 52 hanggang 59. Sister Abby, pwede ka ba magbasa sis? Sa Hebrews 7, verse 7. Thank you, Lord. Si Sister Michelle, pakibasa. Galatians 3:16. Sister Jess, pakibasa. Jessica. 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. He's greater than Abraham. Bakit po? No? Si Abraham, father of faith yan eh. John 8:52-59. John 8 verse 52 to 59. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon, natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad sa iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama. At sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Ngunit, mali. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sinasabi kong hindi ko siya kilala, ako'y nagiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang nakita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Amen. Grabe, no? Sa confrontation na ito, he was telling that he is greater than Abraham. Nung sinabi niyang, before Abraham was, I am. Yung I am, yun yung nagpakilalang Diyos sa Old Testament. Kaya nagdadagpot sila ng bato para siya'y batuhin sapagkat inihahantilin tulad niya na siya ang sarili niya ay Diyos, siya yung Diyos. So, pinapakita po ng ating Panginoong Hesukristo pag naririnig natin yung pangalang Abraham, he is the father of faith. Ito yung talagang nagiging, kumbaga parte na po yan sa Jewish culture kung sino si Abraham.
He is the father of the Jewish nation. Sino ba ang father ng Pilipino? But Abraham was the father of the Jewish nation. Pero hindi lang father ang Diyos na ating Panginoon Jesucristo. He is the Savior of all nations. Sa pamamagitan ng faith ni Abraham, natanggap niya yung pangako, di ba? Pinangakuan siya ng Panginoon. Pero si Jesus mismo ang tumupad sa mga pangakong yun. Sige, pakibasa mo na yung Galatians 3:16 and then 2 Corinthians 1:20. And Galatians 3:16 sabi dito, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Amen. Yun, the seed of Abraham, malaking S yun. Si Jesus Christ yung tinutukoy. 2 Corinthians 1:20. Ito, Pastor. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, makakasagot tayo ng amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil kay Kristo, yung mga promises ni Lord, pa-promises ng Diyos, lahat, all of God's promises are yes in Christ Jesus. Because of Christ, we can shout, say, Amen. Hindi dahil kay Abraham, ang katuparan ng pangako ng Diyos ay hindi dahil kay Abraham, ay dahil kanino? Kay Kristo. Kaya alam nyo, matatanggap po natin ang mga pangako ng Panginoon. Hindi dahil kay Abraham, hindi dahil sa mabuti nating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Para kay Abraham, ang mga pangako ng Diyos na ibinigay sa kanya, sa kanyang faith, na bless yung Jewish people. Pero kay Jesus, na bless ang buong mundong sa asampalataya sa kanya. Hebrews chapter 7, verse 7. Hebrews chapter 7 verse 7. Hindi mapagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Amen. Yan. The superior is always greater than the inferior. Ano ibig sabihin niya? Pag binasa niyo yung Hebrews 7, si Melchizedek, di ba? Pagkatapos po magtagumpay ni Abraham sa laban, ang ginawa ni Abraham, nagbigay siya ng tithes kanino? Kay Melchizedek, at binless siya ni Melchizedek. Ibig sabihin, itong si Melchizedek ay higit kay Abraham. If you read the book of Hebrews chapter 7, ang Melchizedek, he is the Prince of Salem, the King of Salem, King of Peace. Sino ba yung King of Peace na yon? Si Jesus yon. He is the personification of Christ in the Old Testament. No? So, napakaganda po. No? Si Jesus mismo yung nag-bless through Melchizedek kay Abraham. Kaya he is greater. At isa pa, syempre, alam naman natin yan. Sige nga po, pakibasa Sister Michelle yung Hebrews 12, 1 hanggang 2. Si Abraham ang father of faith, pero si Jesus ang author and finisher of our faith. Praise God. Sige sis. Hebrews 12, 1 to 2. Sige sis. Ayan, sabi dito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Kanino lang natin itutuon yung ating paningin? Hindi kay Abraham, hindi kay Jonah, hindi kay Solomon. Yes, may mga maganda silang ginawa. When we read the Old Testament, yun ay anino lamang. Dapat ang tingin natin si Jesus because He is greater than all.
So ang ating eyes, let's fix our eyes to Jesus. Always look to Jesus. Only look to Jesus. He is greater than Abraham. Kaya yung faith natin hindi kay Abraham, di ba? Yung faith hindi kay Jonah, hindi kay Solomon. Yung faith natin kay Jesus. Para maranasan natin ang pangako ng Diyos, higit sa lahat yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. Sister Nobi, pakibasa John 4:12 to 14. John 4:12 to 14. Sinasabi po rito that Jesus is greater than Jacob. Kilala natin si Jacob. Siya po yung naghukay ng well. Diba? Sige po. John chapter 4:12 to 14. Hanggang ngayon, napapakinabangan po, no? Kaya yan, kausap niya dyan yung Samaritan woman. Sige. Amen. Ang sabi po dito sa verse 12, ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? In verse 13, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. In 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Alam nyo na po, pag narinig natin si Jacob, yung well. So yung well, yung physical well na yon, yung nagpo-provide sa kanila ng water. Tinatanong nung Samaritan woman, higit ka pa ba dito sa aming kay Jacob? Sa aming ninuno? Sabi niya, higit pa nga, at higit pa yung maibibigay ko sa iyo. Yung physical water can satisfy your physical thirst, but not your spiritual thirst. But Jesus can satisfy every thirst in our life. Yung well ni Jacob matutuyo. Pero ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, yung tubig na ibibigay ko sa iyo, sabi niya, ay magiging bati sa loob mo at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. What does the Lord means ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin? That only the Lord Jesus can satisfy the deepest need of the human heart. Si Lord lang talaga ang makasasatisfy sa puso natin. Maraming tao, they seek satisfaction, happiness, fulfillment sa pera, relationship, success, pleasure, power. Hindi naman masasama yung mga bagay na yan. We pray for those things. Pero kahit merong kanyang kapatid, kulang pa din. Only the Lord Jesus Christ can satisfy the soul. Kaya ang tanong sa atin, saang balon tayo kumukuha ng ating tubig? Dalangin ko kay Jesus tayo. Siya ang tubig na nagbibigay ng buhay. Hindi na tayo mauuhaw kailanman. Ang ibig sabihin niya, wala ka nang hahanapin pa sapagkat when you have Christ, you have everything. And finally, Sister Lola, Hebrews 3, verse 3. Sister Michelle, Colossians 1, verse 18. He is greater than Jacob. He is greater than Moses. He is greater than Abraham. He is greater than Solomon and Jonah. And finally, ito si Moises. Amen. Hebrews 3 verse 3, sabi po dito, kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Amen. Yan, napakalinaw po sinasabi ng Bible. Si Moises kasi tinayo niya yung bahay, yung tabernacle kung saan doon nila namimit si Lord in the Old Testament. Pero nung dumating si Jesus, namit mo na ang Diyos. Naalala niyo yung tinanong ni Philip, Lord, show me the Father. Tagal mo na akong kasama, nakita mo ako, kilala mo ako, nakita mo na yung Ama. So he was God incarnate. Why he is greater than Moses? Si Moses, servant lang po yan. Pero si Jesus, siya yung anak ng Diyos. Nag-iisang anak ng Diyos. Maraming pwede nating makita kay Moises kung paano niyang pinalaya yung mga Israelita sa Egypt. Si Jesus pinalaya tayo saan? Sa Ehipto, spiritual Egypt, from this world, from the sin of this world. Si Moises, ang binigay niya yung kautusan, hindi kayang sundin. Si Jesus ang tumupad sa lahat ng kautusan na yun. Kung paanong si Moises, dinala niya yung mga tao papunta sa promised land, kaso nag-fail sila.
Pero si Jesus, dadalhin niya tayo sa promised land in heaven and new earth, at He will give us eternal life. So kung paanong pinakilala ni Moises ang Diyos in that Mount Sinai, nagpakilala ang Panginoon, di ba natakot sila eh. Kulog, kidlat, usok, trompeta, ayaw na namin kausap ang Diyos, sabi ng mga Israelita. Pero si Jesus, sa bundok din siya nangaral. Sinabi niya yung mga teachings, yung beatitudes nandoon. Jesus is the supreme revelation of God. Kung paano yung mga tao hindi natatakot, nakikinig, hinahanap siya, lumalapit sa kanya. Kita niyo yung contrast. In the Old Testament, ayaw nilang marinig yung boses ng Diyos sa bundok. Pero in the New Testament, yung boses ng Panginoong Hesukristo, gustong-gusto nilang marinig. Nangangaral din siya sa bundok. So ano ibig sabihin, mga kapatid? Sa buhay natin, Jesus must be supreme. He must be above everything, every life, above all in our life. Colossians 1:18, final verse, kapatid. Ayan, sabi dito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Amen. Siya ang maging pangunahin sa lahat. Sapagkat siya ang ulo ng iglesia. Siya ang nagligtas sa iglesia. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang maging pangunahin sa ating buhay. Let us trust the Lord Jesus in our life completely. Listen to His teachings. Worship the Lord Jesus. Follow the Lord Jesus. And share Jesus to the world, to our family. Kung paanong si Jonah nagnangaral ng pagsisisi, si Jesus, nililigtas niya yung mga nagsisisi. Kung si Solomon ay may karunungan na napakaganda, galing, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kung paanong si Abraham ay lumakad sa pananampalataya, si Jesucristo ang nagsimula at magtatapos ng ating pananampalataya. Kung paanong si Jacob ay humukay ng balon at nagbigay ng tubig, ang tubig na ibibigay ni Jesus ay hindi ka na mauuhaw at magiging bukal ng buhay patungo sa walang hanggan. Kung paanong si Moises pinalaya niya ang mga Israelita sa Ehipto sa pagkaalipin, si Kristo na ating Panginoon pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. He is greater than all. Let us lift up the name of Jesus, make Him the Lord and Savior of our lives. Sa mga pagkakataong ito, kapatid, gawin mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay si Jesus. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He is the resurrection and the life. Isuko mo yung buhay mo kay Lord. Kaya sa pagkakataong ito, manalangin po tayo sabay-sabay, kapatid.